Grabe yung mga panlalait, pang-iinsulto ng ibang mga abogado laban kay Senate President Tito Soto. Ito'y kaugnay po nung naging pahayag ni Soto after maglabas ng ruling ang Korte Suprema na sinasabi nilang labag sa saligang batas ang proseso ng impeachment. Kaya po walang nangyari yung unang impeachment ni BP Sara. Marami akong na-monitor ng mga talakayan at yung iba yung mga abogado. Tanong lang po ito. Totoo si Tito Soto hindi abogado, artista, pero napaka-veterano sa politika. Maraming nagawang batas at senador ng napakatagal na. Alam ba niyo si Soto ay mula 1992 nung magsimulang senador yan. Kasama pa niya ng magagaling na senador ng araw, sina Salonga, sina Ople, Enrile, Manlapos, kung sino-sino pang nakasama niya na talagang dekalidad na mga politiko. Nakasabay siya ron hanggang ngayon. Totoong hindi siya abogado. At ang abogado, siyempre, ang hindi abogado, hindi nag-aral ng batas. Pero, tanong lang ito, mga abogadong nanlalait sa mga hindi abogado. Sa tingin ninyo, dahil abogado kayo, lahat ng sinasabi nyo about law, tama? Lahat ng inyong argumento at mga explanation at kung ano man, ay tama dahil abogado kayo, dahil nag-aral kayo ng batas. Kalokohan yan. Kalokohan yan. Lahat ng tao nagkakamali. Lahat ng tao may karapatan. Lahat ng tao ay pwedeng mag-aral. Hindi naman kahit naman hindi ka abogado, kung nagbabasa ka ng mga batas, maintindihan yan Dahil ang batas o ang libro ng batas ay public document. Una-una, si Senador Soto, hindi ko ito pinagtatanggol. Wala akong personal na pagkakaibigan dyan. Kilala lang natin, senador, artista. Ang kanyang mga pinanghuhugutan sa sinasabi niyang maaaring mali ang Korte Suprema, huwag niyong kalimutan na ang Senate President, may mga senador, may mga abogado yan. Ang Senado ay may mga abogado na empleyado at opisyal. Ang Senate President, may mga private lawyer at mga abogado nakapalibot yan. Malay nyo, yung sinasabi ni Soto, advice sa kanya ng mga abogado niya, maliban sa kanyang paniniwala at opinion, bakit nilalait ng mga abogado? Uulitin ko, tao lang lahat. Pare-pares tayong tao lang. Walang perpektong tao. Ang Korte Suprema, mga tao din lang yan. Kahit na sila yung mga veteranong justices ng Korte Suprema, the higher court of the land, hindi naman natin pwedeng sabihin hindi sila nagkakamali. Kaya lang, ito yun. Tama o mali ang kanilang desisyon, irespeto natin. Dahil Supreme Court yan, wala na tayong ibang pupuntahan. Pero yung panlalait nyo sa mga hindi abogado, dahil ang tingin ninyo, wala kayong alam sa batas, huwag kayong makialam dito. No, mali yan. Sa demokrasyang bumabansa sa ating bansa, kahit hindi ka abogado, pero kung alam mo ang iyong sinasabi, base sa mga nabasa mong batas, mas kapanipaniwala yon kaysa nag-aral ng batas na nanlilinlang lang. Maraming mga abogado nanlilinlang lang. Dahil ang loyalty ng abogado ay sa kanyang kliyente. Kahit yung kliyente alam niyang guilty na, may ebidensya na may kinalaman talaga sa krimen, ipagtatanggol pa niyan dahil abogado siya. Yun ho yung trabaho ng abogado. Kahit mali, paninindigan tama. Pag tama, paninindigan mali. Yan ay base sa kanyang kliyente. O ngayon, sino ngayon na nagsasabi ng totoo? Yung hindi abogado, na pwedeng na-advise sa kanya ng mga abogado, hindi abogado pero nagbasa ng batas, tapos nanindigan at doon sa kanyang paniniwala. Yun ho yung punto. Huwag kayong maniwala Luzon, Visayas, Mindanao, basta abogado magaling, basta abogado tama, kalokohan yun. Kalokohan yun. Marami akong kilalang hindi abogado pero mas magaling pa sa abogado. Alam ang ginagawa, alam ang batas at naninindigan. Yung abogado, maraming abogado, walang paninindigan. Ang kanyang paninindigan kung magkaano ang bayad sa kanya ng kanyang kliyente.
at kung paano niya ipagtanggol ang kliyente. Pero pagdating po sa mga public issue, national issue, lahat tayo dyan independent. Kaya sana kayong mga nanlalait na mga abogado, hindi ko natutukuyin. Huwag kayong pakasiguro na kayo lang ang magaling at kayo lang ang tama. Kung magaling kayo at kayo ang tama, dapat kayo nasa pwesto. Bakit nagtakbuhan kayo sa senador? Bilang senador, hindi kayo nanalo, ay abogado kayo. O anong ibig sabihin nun? Yung maiingay na politiko, pero hindi nananalo sa eleksyon. Tapos babanatan niya ang nanalo sa eleksyon na nag-aaral at may paninindigan dahil hindi abogado. Maling-mali po yan. Yan ay kayabangan, makasarili. At ang piling nila silang tama. Inuulit ko, walang perpektong tao. Mas kapani-paniwala at dapat natin tanggapin kung ano ang nangyayaring totoo. Kahit Korte Suprema, may karapatan ang taong magbigay ng opinyon sa kanilang mga desisyon. At yung opinyon yan, kinikilala rin ng Korte Suprema. Hindi naman ibig sabihin pag sinabi na ginawa ng Korte Suprema, 100%, 1,000% tama yun. Tapos, wala nang komento ang tao. Hindi. Part ng malayang pamamahayag at demokrasya sa ating bansa na kahit na sino, sa gobyerno especially, ay subject for criticism, subject for wake-up call. Kasi nga, mga tao lang. Kaya kayo mga abogado, huwag kayo masyadong mayabang, akala nyo kung sino kayo. Hindi po ganyan. Para din doktor, magkakaiba ang doktor. Mabuti pa ang doktor, hindi nagyayabang. Yung trabaho lang sila ng trabaho. Pero yung mga abogado, marami po talaga super yabang. Akala mo, napakagaling. Akala mo sila lahat ang tama. Ayan, Huwag kayo magagalit. Pag nagalit kayo, pikon kayo. Pag nagalit kayo, kayo yun. Tinutukoy ko. Wala akong pinangalanan. Magpakatotoo lang tayo. Ang impeachment, political, technical, and legal. Kaya kung ano man yung argumento ng hindi abogado, pwedeng political yan. Pwedeng technical. O sa legal, kung may karapatan sila, sabi nyo mali, bahala kayo. Pero hindi exclusive sa mga abogado at sa batas ang impeachment process. Uulitin ko, political, technical, and legal ang isong yan. Kung hindi nyo alam, mga abogadong mapanlait, hindi ka abogado, hindi ka lawyer, baka liar. Baka liar yung nagyayabang ng mga lawyer. Kala nyo kayo lang Kalokohan, dito sa aking channel, paninindigan ko kung anong tama base sa aking prinsipyo, opinion, interpretation, at reaksyon sa mga taong kung ano-ano ang mga sinasabi. Ayan Please like and share. For information, for education only Huwag kayong papayag na abogado lang magaling, kalokohan yun.